Ba? Sa pangunguna ni Marcoleta. Ba? Sila, walang iba. Ba? Ilalagay nyo si Lito Lapid, putang Leon Guerrero, si Budots, si Manny Pacquiao na ang daming issue. Ba? Ilalagay nyo ba yun? Nakaupo na yun dati. Pinagbigyan na yan. Natupad ba? Hindi po. Diba? So, dapat ang gawin po ninyo ay sabi ko nga, paulit-ulit nitong mga nakaraan, meron dalawang uri ng pagboto. Dalawang paraan ng pagboto. Ano yung dalawang paraan ng pagboto? Yung isa, bumoboto ka based on rationality. Ano pong ibig sabihin ng rationality? Yung rationality po ay nag-iisip ka, reasonable ang iyong paraan ng pagboto. At yung isa, true emotions. Ano yung emotions na yan? Feel, yung fear, anger, pity, nandyan, halu-haluin. Kaya ngayon hindi ba, kung inyong napapansin, ang gustong mangyari ng mga propagandist ngayon at against dito sa PDP laban para silang mag-ayos ng Pilipinas, ginuguha ang loob ninyo para bumuto kayo hindi sa paraang rationality kundi sa paraan na emotion. Paano nila kayo tinatakot at nilalaro nila inyo yung damdamin? Una, pro-China. Pag pro-China, mapupunta sa China yung West Philippine Sea, ipamimigay. Takot. Ano pang ipinananakot nila? Itong mga ito, kapag naging mga senador to, so suporta ito sa dating presidente at magkakaroon uli ng killings, extrajudicial killing. Pananakot ang ginagawa nila sa inyo. Pangguguyo. Ginuguyo kayo. Mag-isip tayo dun sa paraan ng pagboto po natin. Diba? Mag-isip kayo kung papaano bumoto ngayon. Diba? Yun nga lang po sa tinatawag po natin na issue dyan sa West Philippine Sea. Minimisquote si Marcoleta, pinaniwalaan nyo naman. Anong sabi niya? Yung totoong sabi niya, ito to. Kasi kung ako supporter niya Marcoleta at siya ay pro-China, hindi ko susuportahan niya, murahin ko pa yan. Bakit? Ako gusto ko makuha yung 200 nautical miles natin para ma-enjoy at ma-explore ng mga Pilipino Yun ang, pero hindi siya Kumbaga, doon sa legal na perspektibo, makikita mo itong si Marcoleta, pag nakita nyo po, ipinapaliwanag niya ng maayos sa paraang legal na yun ang kulang sa ating mga Pilipino. Anong sinasabi niya? Wala namang West Philippine Sea. O pinutol kagad doon. O sabihin ng mga propagandist, kita mo na niya. Diba? Pro-China talaga, walang West Philippine Sea. O hindi itinuloy yung sinabi ni Marcoleta. Ano ba ang kabuuang gustong sabihin ni Marcoleta? Walang West Philippine Sea sa international community. Ba't niya sinabi yun? Gusto niya kasi na maitaas yung kalidad ng Pilipino kapag ang usapan ay tungkol sa West Philippine Sea or South China Sea. Bakit ayaw niyang pagtawanan ang Pilipino? Bakit kapag tayo sa international community nakikipag-usap tayo dyan, tapos paulit-ulit natin binabanggit yung terminong West Philippine Sea, anong sasabihin sa iyo ng isang foreigner? Tanga yata to. Saan libro niya nakuha yung West Philippine Sea? Wala namang West Philippine Sea. Wala. Kasi hindi pa naman na-rehistro sa IHO itong West Philippine Sea. Pero sa atin, mga Pilipino, tanggap natin yung totoo yung West Philippine Sea. Diba? Administrative order yan sa panahon ni Pinoy at tinatanggap natin yung West Philippine Sea. May pangalan man yan o wala, atin yung 200 nautical miles na yan. Yun ang gustong sabihin ni Marcoleta. Pero minimisquote ng mga propagandista. Di po ba? Kaya ang pag-uusapan na lang natin ngayon is papaano natin i-implement. Papaano natin i-implement? Doon na nagkakagulo. May kanya-kanyang entity na may interesado diyan sa West Philippine Sea. May mga grupo na ayaw nilang maging maayos yan sa pagitan ng Pilipinas at China lamang. Bakit?
Kapag nag-ayos ang China at ang Pilipinas, o ano mangyayari? Sideline sila. Pag nag-explore ang Pilipinas at ang China dyan, or ang Pilipinas lang, ano ang kanilang mapapala? Wala. Sila yung mga seabed mining company na malalaki sa buong mundo. Ayaw nila yon. Gusto nila, kasaw-saw kami dyan. Ba? Hindi nyo ba nakita yung sitwasyon ngayon ng Ukraine? Nag-usap ang Russia at ang US para sa to end the war daw, peace talks. Pero anong nakakatawa? Nag-usap ang Russia at ang US regarding peace talks to end the war, pero yung mismong kasali doon sa gera, wala doon sa table. Yung Ukraine, wala. Bakit wala doon ang Ukraine? Yun ang tanong. Pero ang nakakatawa doon, ano sabi ng US sa Ukraine? Bayaran mo na kami. Diba? Bayaran mo na kami doon sa pininance namin sa'yo. Magkano? 500 billion US dollar. Saka kinakailangan kasali kami doon sa pag-explore nyo dyan ng mga natural resources nyo. Diba? Pag-explore nyo. So pag hindi kami kasali dyan, hindi po pwede gigirahin uli kayo ng Russia. Kaya kami nandyan para kami security. Sinabi yun ni Secretary of State Marco Rubio. Diba? Kinakailangan andun daw sila for the security of Ukraine. Gusto nyo pa mangyari yan dyan? Na mga Amerikano ang nag-explore dyan at hindi tayo? Tandaan nyo, maduduga yung Amerikano na yan. Yan ang issue po dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagpapag-aralan nyo yung tinatawag na UNCLOS at papaano nabuo yun, majority of the articles dyan regarding the seabed mining ay nilabi ng malalaking bansa at ng kanilang mga seabed mining corporation. 1982 na, natapos 1984 na ipa-implement, pero bago yung implementation, inamend na kaagad nila. Bakit? Ang inamend nila yung mga particular na article kapag ang pinag-uusapan ay deep sea mining. Ganun ang ginawa nila dyan. Diba? Kaysa naman mga tinamang patay gutom na tseko ang magmina dyan. Di na uy. Kita nyo na ang lakas ng propaganda sa mga inchik, di ba? Alam nyo ba kung saan kumukuha ng mga equipment ang mga seabed mining corporation? Alam nyo ba kung saan? Hindi nyo alam. Sa China. Even the hardware of Japan galing sa China. Hardware provider ng malalaking communication company sa buong mundo, saan nanggagaling? Sa China, sa Huawei. Hindi nyo ba alam yun? Ba? Anong gusto nyo? Bibili pa yung Amerikano doon ng mga equipment, tapos dadalhin sa bansa nila, tapos dadalhin dito, tapos sila magmimina. Di mas mahal yun. Ba't hindi ka na lang makipag-usap sa China? China, pwede bang amin na yung mga equipment ninyo. Kami ang magdi-drill, kami ang mag-explore dito. Hindi kayo kasali, pero sa inyo yung equipment, babayaran na lang namin kayo ng ilang porsyento. Kaya gawin yun. Kasi ang China, sabi ko nga, in the history of mankind, kahit pa nung mga Qin Dynasty, Wuan Dynasty, diba? Yuan Dynasty, never sila nang invade ng ibang bansa. Sila pa nga in-invade before ng Japan di ba? Silang in-invade ng Japan. Di ba? Kasi sa kanila negosyo lang. Ang kaya hindi nyo ba nakukuha? Sa negosyo siraan diyan Di ba? Hindi nyo ba naalala yung Pepsi sa Coke during the early 90s? Yung merong mananalo ka ng Tansan, anong number yun? 294 ba yun? 294? May nagsabotahe sa Pepsi. Sino nagsabotahe? Coke. Ang daming nanalo. Sira ang Pepsi sa Pilipinas. Wala na. Ganon din po ang nangyayari sa China kasi nakikita ng business community ang China, hindi lang isang estado. Ang China ay isang malaking ekonomiya na makakalaban nila sa negosyo. So katulad din naman nung nakita nyo na away at rival ng Coke at Pepsi, ganun din ang gagawin ng ibang bansa at malalaki sa tulong ng ibang mga kumpanya sa tulong ng kanilang mga gobyerno para siraan ang China. Hindi nyo nakikita yun? Hindi nyo nakikita yun? Pepsi sa Coke? Paano winasak ng Coke ang kredibilidad ng Pepsi dito sa Pilipinas?
Di ba? Yung analogy, yung pagkakapareho, it's the same. Rival yan eh. Kung paano nila dinurog yung